Welcome back sa ating pong pag-aaral ng The Purpose-Driven Life. Sa linggo pong ito, pag-usapan po natin patungkol sa pang-apat na layunin ng ating buhay. Ito po yung paggawa ng kabutihan sa ibang tao. At sa Bible, ang tawag po nito ay yung salitang ministry. Gusto ko pong magsimula po tayo sa pamamagitan po ng pagbasa nitong napakasikat na parable na ito na ibinahagi ng ating Panginoon na ang The Good Samaritan. Bago natin basahin, ang background po nitong kwento na ito ay merong isang religious na tao na lumapit kay Jesus at nagtanong patungkol sa responsible pag-aalaga ng ibang tao. O yung question na sino ba yung responsible? At itong mama na ito, familiar siya sa the Great Commandment na alam natin yon na love your neighbor, love God with all your heart, etc. and love your neighbor as yourself. So para malimitahan yung kanyang responsibility, parang tinanong niya, sino ba ang aking neighbor? Who is my neighbor? So tingnan po natin, basahin po natin ito. Medyo mahaba pero basahin po natin ito. In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. When he fell into the hands of robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road. And when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to a place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring an oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expenses you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the man, he had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Ang Panginoon po magpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Kapag binabasa po natin itong kwento na ito, madali po nating maramdaman yung kurot sa ating pong konsensya. Tama po ba? Dahil madalas parang binaliwala natin or dinaanan natin lamang, nilampasan lang natin yung somebody na nangangailangan. Yung mga pangangailangan sa paligid po natin ay nakakamangha. Napakadaming pangangailangan. At minsan ay iwanan po tayong paralyzed at nagtatanong, ano ang kailangan kong gawin? What are we supposed to do? Sa linggo pong ito, tingnan po natin ang kasagutan doon sa katanungan na iyon. What are we supposed to do? Dito po sa talata na ating binasa, ipinahayag po ng ating Panginoon yung 3 attitude toward people in need. Una, ang unang attitude po sa mga taong nangangailangan is keep my distance. Keep my distance. Ito po yung attitude ng unang lalaki dito sa kwento na ito na dinaanan lamang yung biktima. Ito po yung priest o yung saserdote. Itong saserdote na ito, itong priest na to was too holy to be helpful. Ang tawag ko po dito ay yung lifestyle of avoidance. Iwas-iwas lang.
Sinasabi natin sa ating sarili, huwag kang masyado magiging close. Sigurado hihingi ng tulong yan. Ganun po yung lifestyle of avoidance. Hanggat maaari, iniiwasan natin sila. We try to keep lahat ng relationship natin na mababaw lamang. Kapag lalayo lang tayo, hindi nila tayo iistorbohin pa. Hindi na sila hihingi ng tulong sa atin. Nabubuhay po tayo na maraming tao na ayaw nilang magpaabala. At palaki ng palaki, lumalala na po yung mga bilang ng merong pagnanasa na ma-isolate nila ang kanilang sarili o magpakalayo na lamang. Common na lamang po ngayon sa panahon po natin na meron tayong napakataas na gate upang hindi natin makita yung mga tao sa labas. Dinadaanan lang natin ang ating mga kapitbahay at pagpasok ng sasakyan natin sa ating garahe, isinasara natin agad. Pumapasok tayo sa ating tahanan. Sinasarado natin yung garahe na hindi natin kinakausap yung ating mga nadadaanan na mga tao. Sa panahon natin ngayon, uso na yung online banking. Imbis na pumunta ka pa sa bangko, nandun ka na lang sa sarili mong tahanan. Nakikipag-usap tayo sa pamagitan ng email, sa pamagitan ng messenger. Nagsishopping tayo online. Kumukuha ng pagkain natin sa pamagitan ng delivery or drive-thru na wala kang kinakausap. Na ang katwiran natin, if I keep my distance, hindi ko na kinakailangan makita pa, maramdaman pa yung kanilang pain o yung kanilang mga pangangailangan. Out of sight, out of mind, sinasabi nila. Itong number 2 attitudes towards the people. Ito naman ang ginagawa, itong pangalawa na ito. Okay? Curious but uninvolved. Ito yung attitude ng pangalawang tao. Curious but uninvolved. In a way, itong attitude na ito, itong pangalawang attitude na ito ay mas malala pa kaysa doon sa una. Yung unang attitude ay nakita lang natin from a distance and we just pretend na wala na doon yung problema. Ang pangalawang attitude is we acknowledge yung pangangailangan sa pamagitan ng curiosity. Naku-curious tayo. Sa verse 32, mababasa po natin na itong Levite naman ang dumaan at nakita niya, actually, natinignan niya itong lalaki na ito at dumaan sa kabila. Curious siya, pero wala siyang ginawa para tulungan. Now, while yung saserdote was too holy to be helpful, itong Levite naman na ito, Levito, ay too religious to be relational. Itong attitude na ito, sinasabi lang nila na, sorry, hindi kita matutulungan dahil late na ako sa aking Bible study. Or sorry, hindi kita pwedeng ipag-pray dahil papunta ako ngayon sa prayer meeting. Malilate na ako. Ito po mga tao na ito, ang tawag ko po sa kanila ay usisero. Usisero sa church, usisero sa ating mga small group. Marahil nag-open ang isang member ng small group natin ng kanyang pangangailangan o hurt na kanyang naranasan. Maybe nag-share sila ng problema na pinagdadaanan nila. And somebody else in the group na naging curious siya, pero wala namang response, uninvolved siya. Ang sinasabi lang nila, kawawa ka naman. And then, umalis na siya. Baliwala. Hoping na kapag binaliwala niya itong problema na ito, then somebody will just help itong tao na ito instead. Ito po yung pangalawang attitude. Ang pangatlong attitude po na towards mga taong nangangailangan ay treating others how I want to be treated.
treating others how I want to be treated. Ito yung attitude na pinakita ng the Good Samaritan. At, pakinggan nito, tinawag ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya, tayo, na magkaroon ng attitude kagaya ng Good Samaritan. Serving others and following Christ, they go hand in hand. Magkasama po yan. Yung paglilingkod sa iba, pangangailangan ng iba, at sumunod kay Kristo, magkasama po sila. Magukol po tayo ng mga panahon pa para tingnan po natin yung mga practical steps na maaari natin gawin para maging tunay na servant, true servant of Christ and others. Dito din sa talata na ito, makikita naman natin yung 4 na steps o 4 steps sa paglilingkod natin sa pangangailangan ng tao, kagaya ng paglilingkod ng ating Panginoon. Ang una, start seeing the need of people around me. Start seeing the needs of people around me. Marami pong sa paligid natin, they are wounded people. Hindi mo lang nakikita, marahil hindi physical ang kanilang mga sakit o mga sugat. But they have been beaten by life, nandoon, sugatan sila sa mga circumstances. Bakit hindi natin nakikita itong mga pangangailangan na ito? One word, busyness. Kaya hindi natin nakikita ang pangangailangan ng ibang tao dahil sa sobrang pagiging abala natin. Busyness. Being in a hurry is the death of kindness. Namamatay yung kabutihan dahil nagmamadali ka palagi. Para maging sensitive at makita natin yung pangangailangan, kinakailangan malapit tayo sa kanila. You must slow down. Bagal-bagalan mo. Huwag ka masyadong busy. Slow down. Slow down long enough para makita mo itong mga tao na ito. Tingnan natin sila sa kanilang mga mata. Bigay natin sa kanila yung ating undivided attention. Tumigil ka at kausapin mo sila. Question. Sino po ba yung mga nakasalubong natin sa buhay natin? Na nais ng Diyos na paglingkuran natin sila o tulungan natin sila. Sinadya ng Panginoon na makasalubong natin itong mga tao na ito para matulungan natin sila. Maging ministry natin. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 24, don't think only of your own good. Think of other Christians and what is best for them. Ito po ang unang hakbang sa paglilingkod natin effectively. Hilingin po natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng spiritual radar. Hilingin natin sa Diyos na buksan niya ang ating paningin at bigyan niya tayo ng spiritual sensitivity sa pangangailangan ng iba. Magpasimula ka sa pagtingin, seeing the needs of the people around you. Yun po yung una. At ang pangalawa, ito po yung pangalawang step sa paglilingkod natin. Una, start seeing. Pangalawa, sympathize. Sympathize with people's pain. Makidalamhati ka, makiramay ka. Hindi po sapat na makita lang natin ang kanilang mga pangangailangan. Kailangan maramdaman natin ang ating damdamin. Sa Luke chapter 10 verse 33, itong Good Samaritan na ito, nakita niya yung sugatan na tao at sabi doon, he had pity on him. So magpasimula kang makita mo ang mga tao sa paligid mo, kagaya ng paano nakikita ng Diyos itong mga tao na ito. Kung gusto mo maging tunay na alagad o tunay na alipin o true servant
tunay na naglilingkod, you must care about what God cares about the most. He cares about people. We must also learn, hindi lamang to care for them, we must also learn to listen. Yung pakikiramay po ay sa ating mga tenga. Sometimes, ang pinakamagandang paraan, pinakamalaking paraan na tayo makapaglingkod sa ating kapwa ay sa pamamagitan ng pakikinig sa kanila. Sa likod po ng lahat ng mga kwento, nandoon po yung kanilang mga pangangailangan. Sa Luke chapter 10 verse 31, yung saserdote, itong lalaki na ito, the man and his obvious need, nakita niya itong lalaki na ito at yung pangangailangan niya. Obvious, nakahalumbal, nakadapa na lamang siya dyan, nakahiga dyan sa kalsada. At itong saserdote na ito, wala siyang clue sa karanasan nitong lalaki na ito. Marahil naisip pa nitong saserdote na ito, kasalanan mo yan eh. Dapat sana nag-iingat ka. Yun ang kanya attitude. Marahil hindi mo naisip about this, but God has allowed certain struggles in your life so you can sympathize with others and serve the people around you. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When others are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Yung mga kaaliwan na tinanggap natin sa Panginoon, nais ng Panginoon na ipagkaloob din natin sa iba. Yan po yung pangalawa. Pangalawang step sa paglilingkod. At ang pangatlo ay seize the moment and meet the need. Seize the moment at tugunan mo yung pangangailangan. Once na makita mo yung pangangailangan at naramdaman mo yung nakiramay ka dun sa pain na kanilang nararanasan, ang susunod na step is samantalahin mo na yung pagkakataon na yon. Seize the moment. Tugunan mo na yung pangangailangan. Huwag ka nang maghintay. Huwag ka nang mag-delay. Huwag ka nang magpaliban pa. Do what you can at that moment. Again, sa verse 34 ng Luke chapter 10, itong Samaritan man na ito, kumilos siya. Ang pag-ibig po is not much something na nararamdaman lang natin. Ang pag-ibig is an action, something that you do. Itong Samaritan man na ito, itong Good Samaritan na ito, siya ay lumuhod. He stooped down. Pumunta siya doon sa level ng tao na ito. Hindi siya nagmataas, hindi siya nag-acting na parang superior siya, na marami siyang itutulong. No. Siya'y nagpakumbaba, he stooped down. At ginamit niya kung ano meron siya, yung langis, yung alak. Probably itong Good Samaritan na ito, ginamit niya yung sariling damit niya upang itali yung mga sugat nitong mama na ito. Hindi siya naghintay ng professional. Sabi po sa Proverbs 3, verse 27-28, never walk away from someone who deserves help. Your hand is God's hands for that person. Don't tell your neighbor, maybe some other time, or try me tomorrow, when the money is right there in your pocket. Huwag na tayong maghintay na maging maayos pa yung lahat ng pagkakataon. Tugunan na natin yung pangangailangan ngayon. Ano po yung excuse natin? Pansinin po ninyo, sabi po niya sa kwento na yan, it so happened, the priest just happened to be passing by. Listen, God intentionally nilalagay niya yung mga tao sa inyong landas
Sila po ay mga divine appointments upang samantalahin natin yung mga pagkakataon na yon. Kailangan maging handa tayong magpaistorbo. We must be willing to be interrupted. Kadalasan ang pag-ibig po ay inconvenient. Yung paglilingkod, it takes time para samantalahin natin yung pagkakataon na yon. We must be willing to risk. To be a servant, kailangan lampasan mo yung takot mo at paglingkuran mo yung tao na yon. Imagine po ninyo itong takot ng Samaritan na ito. Paano kung nandoon pa yung magnanakaw doon sa area na yon? Paano kung yun ay modus lang pala, trap lang pala, peke lang pala, kunyari lang? What kung i-reject nitong tao na ito yung tulong na binibigay niya? What kung hindi naman talaga ako pwedeng tumulong, hindi ko kayang tumulong sa kanya? Kadalasan, ayaw natin ma-involve sa pain ng ibang tao, sa kanilang brokenness, dahil nagpapaalala ito ng sarili nating pain. At ang pang-apat na step na ginagamit natin para makatulong sa mga pangangailangan ng ibang tao, kagaya ng pagtulong ni Kristo. Pang-apat, spend whatever it takes. Spend whatever it takes. So, ang paglilingkod ay nagpapasimula sa seeing, nakita mo yung pangangailangan, and then sympathizing, naramdaman mo, nakiramay ka dun sa pain niya, and then taking action, kumikilos ka na, but kailangan maunawaan mo, merong halaga. There is always a cost sa kindness at sa paglilingkod. It usually requires a sacrifice ng ating panahon, ng time, ng ating energy, ng ating pera, at minsan ng ating reputation. Tingnan po ninyo sa verse 34 at saka 35, makikita po natin dito, itong Samaritan woman na ito, kinuha niya itong injured man na ito at dinala niya sa motel. Marahil naglakad siya dahil isinakay niya sa kanyang kamelyo ng malayong lugar, mahabang paglalakad. At inilagaan niya itong mama na ito sa buong magdamag. Inilagaan niya. And then binayaran niya, kinabukasan binayaran niya yung motel na yon ng sarili niyang pera. Hindi siya tumawag ng 911 sa kanyang cellphone. Ginawa niya yung lahat ng kanyang magagawa para tulungan itong lalaki na ito. Ano po ang napala nitong Good Samaritan na ito? Wala. Ito po yung isang personal na question. Meron ka ba nilampasan lamang pangangailangan ng ibang tao ngayong linggo na ito? Binaliwala mo, nilampasan mo lamang. Maybe hindi mo alam na nangangailangan sila. Maybe hindi mo nakita yung pain nila dahil hindi physical yung pain nila. Or marahil, masyado kang busy para huminto at malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. Sabi mo ganoon sa Galatians chapter 6 verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Sabi po sa Bible, we are to take care of all the people, pero bigyan natin ng special na attention ang pamilya ng mga mananampalataya. Sa ating pong pagwawakas,
hayaan nyo magbigay po ako ng mga practical na suggestions. 2 kaparaanan po para ma-apply natin itong message na ito. Una, gumawa po tayo ng action step or action point na mag-involve po tayo sa ministry ng ating church. I'm sure meron pong lugar sa inyong church na may mga pangangailangan na hindi napapansin ng iba. Let me suggest you stop and consider, ano ba yung kaloob mo? Ano ba yung mga abilidad mo? Ano ba yung mga talents mo na maaari mong gamitin sa iyong church para makapaglingkod? At ang pangalawa, as a group, pag-usapan po ninyo yung posibilidad, yung possibility na magkaroon kayo ng ministry project. Okay? Sama-sama po kayo, you help someone in need sa inyong church o sa ating church. As you go into your group time, hayaan niyong ipag-pray ko po kayo. Tayo po ay manalangin. Dear God, salamat po sa malinaw na larawan na ipinakita nyo sa pagiging servant kagaya ng inyong bugtong na anak. Ama, ayoko pong maging distant. Ayoko pong maging manhid sa pangangailangan ng ibang tao. Lord, I really want to be more loving. Tulungan mo po ako na gawin ko itong 4 na hakbang na ito para ma-develop po yung servant heart. Tulungan mo po ako na bagal-bagalan ko, slow down, at makita ko po at madama ko yung pangangailangan ng mga tao sa paligid ko. Help me to be a better listener so I can sympathize with people. At kapag dumating yung interruption sa buhay ko, tulungan mo po ako na makita ko po ito na pagkakataon na makapaglingkod, makatulong. Help me to be willing to take yung risk. Lampasan ko yung takot ko upang sa ganoon makatulong ako sa iba. Simula po sa araw na ito, I am making myself available na magpagamit sa inyo upang mapakita ko yung kabutihan at pagmamahal sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. I encourage you po to join us next week para po sa ating pag-aaral ng huling layunin ng Diyos sa ating pong buhay. God bless everyone.